Naging bayarang babae ako dahil wala na rin namang mawawala sa akin, sirang-sira na ang buhay ko. Ano pa bang mawawala sa akin sinira na nilang lahat kaya naging bayaran ako para mabuhay. Tawagin na lang daw natin siyang Rita at bata pa lang si Rita ay puro pangit na ang kanyang naranasan dahil sobrang gipit nila noon. Pasaway din ang kanyang ama kaya kailangan pa nilang makitira sa bahay ng kanyang lola na tita naman ng kanyang mama. 15 years old lang noon si Rita at sa kagustuhan niya na makatakas sa bahay ng kanyang lola ay nakisabay siya sa kanyang mga tropa. April 28 pumunta si Rita sa bahay ng kanyang kaibigan para makipag-inuman at ang tanging naaalala niya ay nakatatlong tagay lang siya. Kinabukasan pagising ni Rita ay nasa ibang bahay na siya at pagtayo niya ay sobrang hapdi ng kanyang pribadong parte ng katawan. Nagtataka din siya kung bakit sobrang dami niyang kiss mark at sobrang dami niya ring pasa sa mga binte. Kaya umuwi na lang si Rita sa bahay ng kanyang lola na walang naaalala hanggang sa nag-text ang isa niyang kaibigan. At ang sabi ay, "Kamusta ka na Rita? Naaawa ako sa iyo dahil pinilahan kanila." Binanggit naman kay Rita ang pangalan ng mga lalaking gumamit sa kanya at 7 silang lahat nakilala ni Rita. Parang masisira na ang ulo ni Rita noon dahil palagi na lang siyang tulala hanggang sa pinakialaman ng kasambahay ng lola nila ang cellphone ni Rita. Nabasa ng kasambahay nila ang chat ng kaibigan ni Rita kaya nagsumbong naman siya sa mama ni Rita. Pumunta sila ng police station para magsumbong at tinawagan naman nila ang kaibigan ni Rita baka pwede siyang tumistigo pero ang sabi niya ay ayaw niya raw makialam. Nagpa-medical legal din si Rita at nakita nga doon na hindi lang isa ang gumalaw kay Rita kundi sobrang daming lalaki. Pero hindi rin sila nakapagsampa ng kaso dahil wala namang may gustong tumistigo kaya dinala na lang si Rita sa Cebu para makamove on. Isang taon din si Rita sa Cebu pero kailangan niya nang bumalik sa bahay ng kanyang lolo at lola para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero pagbalik ni Rita, nag-iba na ang ugali ng kanyang lolo. Palagi na lang siyang minamanyak hanggang sa pinagsamantalahan din siya. Hindi niya naman magawang makapagsumbong dahil lahat ng kapatid niya ay doon din nakatira at ang lolo at lola niya ang nagpapaaral sa kanila. Kaya para makaiwas na lang sa kanyang lolo, lumayas ulit si Rita at tumira siya sa bahay ng kanyang tropa. Kaya dito na natutunan ni Rita kung paano maging bayarang babae dahil ano pa nga daw ba ang mawawala sa kanya wala na. Sirang-sira na rin naman ang kanyang buhay kaya nagpapabayad na lang siya at ang pera ay pinapadala niya sa kanyang mga magulang at kapatid para makatulong. Sa sobrang pait ng karanasan ni Rita, napapatanong na lang siya kung bakit ganito pa ang kanyang kinahantungan. Parang napaka-unfair naman daw ng buhay dahil ang mga gumawa sa kanya ng masama ay hindi man lang makaranas ng ganitong klase ng depresyon. Bakit hanggang ngayon ay wala silang karma dahil magaganda pa rin ang buhay nila habang si Rita ay nalulugmok na mag-isa.